gobernador general ay nangangaso sa boso-boso kasama ang isang rekwang pari, mga sundalo at empleyado. Ngunit wala siyang nahuli kahit isang ibon o daga lamang. Nagalit siya at ito'y naging sanhi ng bulong-bulungan ng kanyang mga kasama. Paano ba yan? Panalo na naman ako. Siguradong hindi na kayo mananalo sa akin sa susunod. Napakapusa mo talaga, Kapitan General. Sang-ayon ako dyan, Padre Irene. Sinasabi ko nung habang matatalo ko kayo. Kita nyo? Ang dami niyong pagkakamali. Sa ibabaw ng hapag na laruan ay nakataya ang ikalulusog ng pag-iisip ng mga Pilipino. Kaya minarapat nilang magpatalo upang makuha ang simpatya ni Kapitan General. Ngayon ay ipapalipat ko ang mga kawani sa kalalagyan nilang bayan. Ang iba ay aalisan ng katungkulan at ipapatapon sa malayong lugar. Sa kabilang dako, si Don Custodio at kawani ay naglalakad sa isang sulok. Samantala, sina Simon at Benzaib ay nasa kabilang kwarto naman, naglalaro ng bilyar at nagtatawanan. Niyaya ni Kapitan General si Padre Fernandez na makipaglaro pa, ngunit ito'y tumanggi. Padre Fernandez! Ibig niyo po ba maglaro? Lalo akong hindi marunong. Kaya naman, inutusan ni Kapitan General ang kanyang kalihim na tawagin at anyayahan si Simon na makipaglaro. Ibig ba ninyong palitan si Padre Camora, Senyor Simon? Ngunit ang iyong itataya ay iyong brilyante salit na iyong salapi? Walang problema sa akin kung gayon. At ano naman ang itataya ninyo? At ano naman ang itataya namin? Aba, kayo ni Padre Irene ang magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan, hindi ba? Alam niyo ang kabaitan na tagla ng bawat isa. Hindi katulad ng mga brilyante na palipat-lipat ng kamay. Ang kabaitan ay tagla na ng pagkatao namin. Malungkot na patungo sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Penitente sapagkat ibig na niyang tumigil ng pag-aaral tulad ng nasabi na niya sa 2 sulat niya sa kanyang ina. Ang kanyang paghahangad na magtigil ng pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang taga-Tanawan. Siya ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio noon. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang magyayayang pakasal at laban sa mga aral ng tandang basyong makunat masalapi. Habang naglalakad, nakasabay niya si Juanito Pelaez na isa niyang mayamang kaibigan. Nagsaya pa ba noong bakasyon, Penitente? Oo naman. Ikaw, kumusta ang iyong bakasyon? Napag-usapan ng dalawa ang mga ganap sa kanilang bakasyon. Nailahad ni Juanito na naanyayahan siya na mangharana ng mga magagandang babae. Habang papunta si Penitente sa kanyang klase, tinawag siya ng estudyante upang lumagda sa papel na ang nakasulat ay ukol sa hiling ng makaraig na makapagtayo ng isang Akademya de Castillo. Mamaya na, nagsimula na ang klase ko. Nasa titik O na sa pagtawag ng mga estudyante ang propesor na si Padre Milion nang siya'y sumungaw sa pintuan ng silid. Pilaes. Penitente. Alis na sana si Penitente dahil natawag na ang kanyang pangalan, ngunit naalala niya ang mga paparating na pagsusulit. At naisip din niya na hindi rin naman siya napansin ng kanilang propesor. Walang galang. Magbabayad ka rin sa akin. Habang patuloy ang klase nila sa pisika, napansin ng propesor na si Padre Milion si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase. Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likodan ba ay nakapagpapabago ng nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot sa tanong ni Padre Milion, kaya sa pagtatangkang makakuha ng sagot, tinapakan niya ang mga paa ni Placido.
Aray, napakahayop mo! Ikaw! Hindi kita tinanong, ngunit sinanpang mo ang kaibigan ko. Naupong masaya si Juanito at si Placido naman ang tinanong ni Padre Milion. Tinanong siya ng propesor, ngunit di rin ito nakasagot. Placido Penitente po. Aha! Placido Penitente. Ibinanggit ni Padre Milion na 15 araw na ang liban ni Penitente sa klase. Kinustyon ito ni Placido dahil alam niya sa sarili na hindi pa lumalagpas sa 4 ang kanyang liban sa klase. Ngunit nirason ni Padre Milion na dahil sa kanyang bihirang pag-check sa talaan, tuwing may nahuhuli siyang lumiliban sa klase ay minamarkahan niya ito ng 5. Binuksan ni Padre Milion ang talaan upang dagdagan ng isa pang guhit si Placido dahil sa di pagsagot nito. Umimik si Placido na alisin na lamang ang di niya pagpasok sa klase dahil hindi naman maisip kung paano makauulat ng leksyon ang lumiliban sa klase. Di yata hindi mo naunawaan at hindi mo naisip, filosofong hindi pumapasok sa klase at hindi marunong ng leksyon. Tama na, Padre! Umalis Tama si na. Placido sa silid habang nakatingin sa kanya ang propesor. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito, Pekson at iba pang estudyante. Ang paksa ng kanilang pagpupulong ay ukol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Positibo itong nirasyonan ni Sandoval ang mga epekto ng kanilang plano, kaya pinuri siya ng lahat. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay mamagitan ng sang-ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio sa kanilang plano. Ngunit nabigo siya dahil nagpasya ang abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Masamang simula yan. Masamang palagay. Napakabata niyo pa at walang nalalaman sa bagay. Ukol sa pagbabago. Laging hinahabilin ng aking ama na alalanin ko ang iba gaya ng pag-alala sa aking sarili. Hindi ako naparito ng dahil sa akin. Ah! Butris! Si Quiroga, isang negosyanteng insik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mangangalakal, mga praile, mga militar, mga kawani ng pamahalaan, gayon din ang kanilang mga suki. Dumating si Simon at nang singiling niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso, sinabi nitong nalulugi siya. Akin lugi, akin bagsak. Inalok ni Simon na babawasan niya ito ng 2,000 ang utang ni Quiroga kung papayag siya na itago sa kanilang bodega ang mga armas na darating ngayong gabi. Halatang nagdadalawang isip pa si Quiroga dahil sa takot, ngunit kalaunan ay ito'y pumayag. Masaya ang araw. Ang perya ay puno ng tao na nais maglibang. May musika, parol, maraming tao na naririnig mo ang salitang tabi kung saan-saan. Sa kabilang banda ng perya, makikitang aliw na aliw ang praile na si Padre Camoras sa mga babaeng nakikita niya sa peryahan. Nakarating sila sa isang tindahan ng mga rebultong kahoy. Doon ay nagsabihan ng mga kahawig na estatwa ang mga kasama ni Mr. Leeds. Mayroon silang nakitang larawan na kahawig ni Simon. Wala sa paligid ang alahero, kaya napag-usapan nila ito. Nagwika naman si Benzaib na baka natatakot lamang si Simon na mabunyag ang lihim ng kaibigan si Mr. Leeds. Bago naman magsimula ang palabas, ay nagsiyasat muna si Benzaib at hinahanap ang salamin na maaaring ginagamit ni Mr. Leeds sa Andaraya, ngunit walang natagpo ang Benzaib. Pagkaraan ay pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at paglabas ay may dala na siyang kahong-kahoy. Aniya, natagpuan daw niya iyon sa libingang nasa piramid ni Khufu, isang paraon ng Ehipto.
Ang kahon ay may lamang o at kapirasong papero na kinasusulatan ng 2 salita. Kapag binigkas ang unang salita, ay nabubuhay ang abo at nakausap ang isang ulo. Kapag ang pangalawang salita naman ang binanggit, ay bumabalik ito sa dating kinalalagyan. Nang makauwi si Placido sa tinutuluyang bahay kasera, nadatan niya ang kanyang inang si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at dalhan siya ng kuwalta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Ano na lamang ang sasabihin ng iyong ama? Nangako ako sa kanya na pag-aaralin ka at maging abogado. Dahil sa sinimulan ng ipangarap tungkol sa politis at kababaang loob, umalis si Placido. Hindi na kumain ng kahit ano at tinungo ang daungang himpilan ng bapor. At pagkita sa isang bapor na aalis patungong Hong Kong, nakaisip na magtanan ng yaman doon upang labanan ang mga praile. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo ay nabibilang sa mataas sa lipunan sa Maynila. Sinasabing siya'y walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman at iba pa. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay at talino, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Isang araw sa kanyang opisina, makikita si Don Custodio na maraming ginagawa. Sunod-sunod ang paghikab niya at pag-inat nang may napansin siyang file ng folder. Kinuha niya ito at isa-isang tinignan. Naagaw ng pansin niya ang panghuling folder at binasa niya ito. Ito pala ang tanyag na proyekto ng sining at kalakal. Sa bintana, kandado sa pinto, hindi kriminal, pero dahil pa ang bilanggo, sila'y manggagawa. Sadyang pinili sa hirap at gutom, busa't sakit, hanggang isang araw malagim ang sinabi. Naghahanap buhay, sa hanap buhay sila namatay. Nagliyab itong kahon, kinulong at binaon. Nabo sila roon sa pabrikang naging tugon. Rehas sa bintana.